ganda ng store. 4 carat. May perks pala, no, being a Pinoy. How about Heidi's Bakery? Medyo toasted sa ilalim. Michelin pala to, no? Wow. Babagayan ng damit. Ang ganda niya. Nakakabata. Nawag ako bakit siya nilagay. Look at the color. Tennis necklace. Iba, no? Medyo iba. Malakas ang dating. Ganda ka sa babae. Lakas ng sex appeal. Rise and shine! Happy to be back in the land of dim sum. And yes, nakakain na po kami ng dim sum ng Peking duck kagabi. At ang nanay ko, siya po ang nakaubos ng Peking duck. Hindi siya mahilig sa meat, ha? Pero, sabi mo, mother? Malutong. Oh, di ba? Malutong. Excited to explore the city today. Alam niyo guys, every time na babalik ako dito sa Hong Kong, which napakadaming beses na. As I always said, ito yung unang country na napuntahan ko when I was 22 years old because of work. Natatouch ako to remember the past. Yung unang punta ko pa dito, libre lang kasi ako ay nag-work sa isang cargo airline. So, sumama lang po ako sa flight. So, why tourists come here in Hong Kong? Hong Kong is a foodie heaven, from the street food to the Hong Kong style cafe to the Michelin restaurants, guys. Yung mga bakeries nila dito, ang sasarap ng mga breads and pastries, at mamaya meron tayong dadaan ng bakery. Sobrang sikat nila dun sa cookies nila. So bibili na ako ng mga pasalubong para masecure ko na dahil lagi daw nasa sold out. And syempre, ang popular po na egg tart, pinagkakaguluhan din na parang xiaolongbao, na parang dumpling, na parang siomai, na pipilahan ko yan mamaya. Sana hindi sumakit ang tiyan ko, ano? Sa dami na to eat list ng mami nyo. Ang pinakamalapit pong Disneyland na pwede nating puntahang mga Pilipino na hindi po tayo kailangan mag-apply ng visa. Hong Kong Disneyland. Isa po ako sa mga parents na nag-save para dalin po yung anak ko sa Disneyland. I brought Hazel in Hong Kong Disneyland when she was 7. And we stayed in one of Hong Kong Disneyland Hotel. Doon po talaga kami nagstay sa Lantau. I can feel those Filipinos na talagang they work hard for the family, nagsisave sila for the travels, to create memories. So, okay po yun. Kasi yun yung mga, pag malalaki na yung mga anak nyo, pag tinignan nyo yung pictures, maaalala nyo na, yes, ganyan. Dahil darating yung time, magdi-Disneyland na silang mag-isa nila. Hindi na tayo kasama, ang kasama jowa na. Diba? At least, we have something na naaalala. And of course, pag-usapan pong Hong Kong, hindi mawawala ang shopping. It's a shopping paradise. From the street shopping, to mga boutiques, to the high-end shopping. Name it. Not to mention mga jewelry, guys. Ang dami mong makikita dito lang sa strip ng Kowloon, dito sa Nathan Road, ang mga jewelry shops, as in, nagkakalat sila. So, I have this friend na nasabi niya sa akin, bakit daw, pag nagpupunta ako sa Hong Kong, hindi ko raw napapasyalan yung mga bilihan ng diamonds. Tapos sabi ko sa kanya, ay, saan banda? I mean, like, saan? Kasi yung mga sikat dito, na nakikita nyo naman, ang lalaki ng signage nila, no? Pag pinasok mo yan, yes, there's a lot of diamonds. Pero makikita mo din naman na sobrang ang mamahal. Pero, may secret pala. Ang secret pala ay, sasabihin ko sa inyo, mamaya. Pupuntahan natin itong isang factory price diamonds. They are actually a supplier, wholesaler ng quality diamonds dito sa Hong Kong. And when I check the internet, Hong Kong pala is a competitive market for quality diamonds sa Asia. Parang sabi ko, hindi ko yun alam, ha. So, yung mga naghahanap siya ng engagement ring, di ba? Ng wedding bands, ng bracelet, ng rings and necklace and all. This is your time. This is it! So, Mommy Heidi will be revealing the place in a bit. Siyempre, bago tayo pumunta doon, may bibilin muna akong pasalubong. For the longest time, naghahanap ako ng diamond stud earring na magandang klase, magandang cut, magandang design, na papasok din sa budget ko. So ngayon, hindi ko alam kung makikita ko ngayon dito.
Actually, tumigil na nga ako sa paghahanap kasi hindi ko makita yung gusto ko. Meron ako nabili sa Singapore, pero hindi siya okay. Yun yung unang binili kong diamonds na earring ko. Nasa corporate pa ako back in 2011, pero hindi ko na siya nagagamit kasi una parang naliliitan na ako. Pangalawa, yung pakaw niya medyo maluwag, hindi maganda yung hold. Tapos binigay ko naman kay Hazel, hindi niya bet. But the thing, kung kayo po ay followers ko, at the start of the year, sabi ko, this year is going to be a low buy year. Hindi ako masyadong mag-i-spend. Pero, hindi ko alam kung yung aking sinet na goal na yan ay masisira mamaya. Baka kakainin ko yung sinabi ko. Well, let's see, no? Na-excite ako kasi parang yung nai-imagine ko is something na ma-amaze. Hindi lang po ako, pati kayo. So, pupunta tayo ngayon doon, guys, together with my mother goose na, ayan na, malapit na po siya maghilik. Are you ready, guys? Because I am. Let's go! So, let's just drop by this Jenny's Bakery to buy pasalubong. And then, meron akong gustong itry na Hong Kong milk tea. Malapit lang dito, just a short walk lang from our hotel. And then, let's see kung madadaanan din natin yung dim sum na parang dumpling na ganyan before we head on to the place where everybody will be happy. Alright, so here we are. So we're gonna go Jenny's Bake Shop first. May pila na! At this early, oh my God, may pila! Wala pa ng senior line dito. Akala ko magagamit kong lola nyo, hindi pala. Ito yung line, dito sa labas yung spot. Yan. Naku-curious ako ha. And by the way, hindi ko pa ito natikman. First time. Ito ang kanilang best seller. Look at them, taking photos of the biscuit. Diba? Anong meron? Nagkakagulo dito Pero the name Jenny, pwedeng hindi Chinese. Wala ba tayong balita dito kung ang may-ari is Filipino? Hindi ko pa siya natikman. First time, like wala akong idea at all. Alam ko lang yung mga butter cookies. Pag Pasko, diba? Yung binibigay ng mga kapitbahay natin. Yun. Guys, comment below. How about Heidi's Bakery na malaganto sa Pilipinas, ha? Kayang-kaya ko yan. Alam yung mami niyo, walang inuurungan to Kaya natin yan. If others can, I can do better. Ganon. Mga kumare, dito po sa Jenny's Bakery, cash payment lang tayo ha. Ayan. Wala pong Alipay. Dito po kakabagyan ng pasalubong sa bakit nakabaliktad, no? Parang gusto kong nauusihan ako. We need a bag. Okay. This one bag, the other bag. Yes. Kaya pala. Sorry. Parang madali po. Sorry. So we got our cookies. Mabigat ha. Parang may bato sa loob. Anong meron dito sa cookies na ito mabigat? So ibabalik muna namin sa hotel. So next stop natin, etong popular na Hong Kong milk tea. Hindi ako papayag na hindi natin to matry. Dito po yan. Malapit lang na naman sa hotel namin. Sabi ko nga sa inyo guys, yung hotel natin, very, very strategic. Very, very. Dito po ang bilihan ng Hong Kong milk tea. Baba tayo ng basement. Silan Fong Yuen. Parang ang sarap nito, Babalikan ko to. Buko. Pang mami yung mahilig sa buko, di ba? Ito, yan. I'll be back, ha? I'll be back. Ay, ang sarap. Let's find the Hong Kong milk tea na nire-rave ng mga people. Ang daming kainan. Katabing building lang pala ng hotel namin. Masarap kumain sa mga small resto lang. Kasi yun yung authentic. Well, maganda naman sa mga malalaki at mga Michelin at saka yung kinainan namin kagabi-gabi, guys. Sobrang sarap ng Peking duck at saka mga dim sum. Here you go. Traditional Hong Kong. Hi. Lan Fong Yuen. Yung popular spot for picture.
This is the traditional Hong Kong style cafe. Ganito yung setup, ganito yung feels, tapos ganito yung mga food. Pero meron pala silang minimum charges per person. So, dapat makakonsume kayo ng ganyan. Doon pa lang naman sa milk tea cabbage na kasi 34 na yun. Diba? Tapos, o-order pa kayo ng something. So, ito guys, may butter and condensed milk. Yan naman is may butter and honey. Parang French toast. Ano yung nasa loob? May something na nilalasa. Butter din. Butter din. They have a different take of French toast dito sa Hong Kong. Which is I like better than yung mga European French toast na parang masyadong floppy na. Yung parang basa na siya ng milk. Tapos yung napaypay na siya na parang matigas na siya. Kasi this one is freshly cooked, may crunch outside, tapos soft inside. Which is bagong gawa. Hindi siya yung nakatiwang-wang na kinuha na lang. Maati kasi po ang mami niya. Alam niyo naman yun, ano? Gusto natin laging bagong luto, on point ang pagkain. Nice. Nice, ha? Baka ang ganda ng presentation. Pero hindi ako mahilig sa French toast eh. Hindi naman dito in-order. Payong-payo pa din, oh. Crunch pa din. Kaya ito yung in-order ko. Ayan na. Meron na kayong cookies, ha. Meron pa kayong traditional Hong Kong style cafe na pupuntahan, ha. Ito na yung itinerary nyo next. Pupunta nyo ng Hong Kong, ha. This is how they brew their tea. Guys, so binubrew talaga dyan. People come and go. This is a very good Hong Kong style cafe. Yung pagkain, masarap. Masaya yung nanay ko, tingnan niyo. Pinakakabata. Guys, dami niya nakain. Aliw na aliw doon sa ramen, no? Sige. Punta naman natin another nire-rave na dumpling. Hindi ko alam anong secret sa dumpling na ito. Try na rin natin, no? Yung mga pinupuntahan natin, ha? By the way, it's just nearby our hotel. We are booked here at Holiday Inn, Golden Mile, in Tsim Sha Tsui, Kowloon, along the strip of Nathan Road, where everything is. Dito pala. Okay, so here it is. Pan-fried pala na buns. Parang siomai dumpling style, pero they call it buns. Sometimes kasi iba-iba yung tawag eh, di ba? So, let's try yung kanilang popular one. Try natin to. Ayan. Meron din pong may shrimp. Ayan. Meron naman kung gusto mo na maanghang. Ayan. At marami pa silang tinda. There you go. Eh, kaya naman pala eh, Michelin pala to eh, oh. Mga Michelin, mare. Oh. Yes. Here's our order. The moment of truth is to taste test this. They call it pan-fried buns. Okay? Michelin star sila for the longest time. Ito yung ginagamit nilang sausawan, which is para siyang sukang Ilocos amoy. Okay? The moment of the truth, ay may sabaw pala. Ay, ang init. Xiaolong bao. May sabaw. Guys, masarap. Nice. The sabaw is on point. Medyo toasted sa ilalim, tapos soft sa itaas. Nice. Pinagsama-sama ang dumpling, ang siomai, ang siopaw in one. Walang katapusang kainan. So currently we are at the Bake House. Ito yung isang popular na bakery dito sa Hong Kong, which is nire-rave yung kanilang egg tart na lagi ding sold out, mahaba ang pila. Good thing, walang pila ngayon sa oras na to. So let's see kung may available. Baka naman pala sold out to, kaya walang pila. Meron, nakita ko na.
Thank you! Panalo. Now we know kung bakit siya nilibig. Sobrang bet. As in, freshly cooked, crunchy, and the thing is, this is a sardo pala. Hindi siya just the regular bread flour. So, sardo yung kanyang base, in short. And this is egg tart. Sorry guys. I am in the street. Dito na ako nagwa-vlog. I hope. May mic naman tayo. Naririnig nyo ng maganda, no? Pero masasabi ko lang, mas masarap to kesa sa Macau. Mas masarap to kesa doon sa pastel de nata sa Lisbon. This is so good. Bet na bet. Ano magawa kami? Ito po, open na po. On point lahat ng kinain natin ngayon. So good. Hindi nyo na yung tatanong kung nasa ng mami nyo. No, ay nasa kalye. Oh, ito. Daanan ng mga sasakyan, ha? Oh. Mama, ayos ka lang? Happy. Nakain mo na? Oo. Nauuna pa siyang makaubos sa akin, ha? Thank you. So we took a cab going to our secret, na not so secret, Diamond Place na pupuntahan natin. Siyempre dahil kasama natin ang ating mother goose, ayaw natin siyang mapagod, kaya tayo nag-taxi. But anyway, it's just very near, 10 minutes lang po itong taxi from dito sa Kowloon area, from our hotel near Nathan Road to that place. I'm gonna put the address here para hindi kayo maligaw, no? Pag naligaw pa naman kayo, minsan nilagay ko na yung address, magme-message pa sa akin yan, Mami Heidi, saan po yung lugar? Kukurutin ko na kayo. Sobrang busog ang mami at lola nyo. Late lunch na tayo mamaya, masyado pang maaga para mag-lunch tayo. Ang dami na natin kinain. Ano, mais ka lang? Nakatulog na ng ilang oras. It's Tropic Nation. Ang reklamo ng lola nyo ngayon, busog na busog daw siya. Mamaya naman pag nagdilim na pagod na siya. Di ba? Hindi ko. Yung kuya talaga hindi ko pa. By the way guys, first time namin magpunta dito sa Hong Kong na June. Usually gusto ko dito pagka mas malalamig na panahon like December, January, February. Siyempre, di ba, pagka galing ka sa tropical country, gusto mo ma-feel yung winter, di ba? Yung makapal yung damit mo. Akala mo okay, pero hirap buhatin, di. Ang gusto ko na ngayon, summer pala. Para ang mga dala mong damit magagaang lang, di ba? Itong place na pupuntahan natin, this is basically an industrial place. So, being industrial, nandito yung maraming businesses, of course, and isang building to ng mga diamonds, as in, speechless ako. Feeling ko talagang magiging speechless ako mamaya. Here we are! Ayan na, ang peninsula. So, this building. Yeah. O, diba? Yan po ang building. So, here we are sa front ng building. Ayan ha. Ayan na yung pangalan. Baka maligaw pa kayo ha. Oh, ayan. Let's get inside. Here we are at the back side. So the building is Peninsula Square on the 17th floor. Birthday ni Mami Heidi ha, 17. And it's a lucky number. 1 plus 7 is 8, ha? Oh, di ba ang manay ko? Mother, lika, OOTD tayo. OOTD for today. Ayos ba? Yung nanay mong nakotsera. 17th floor. Your Mommy Heidi's lucky number. So this is the place. Okay, it's 1710. Siyempre, nakita naman natin sarado. Magbabuzzer tayo. Hello, I'm Mommy Heidi.
store. Look at the view. Diba? Pleasing to the eye. Apart from the view, we have the view of the diamonds, diba? Ano kayo dyan? Yes. Wow. Earring na to, panalo. Wow. Yung hoop earring, mga mamare, tingnan nyo naman. Meron din silang mga initials, di ba? Meron ding mga set. You see this set, mga kumare. Set na yan. Ito din, set siya, oh. Set na siya. Set na siya. It's just a lot. Mga tennis bracelets. Wow. This graduated tennis necklace. So, graduated siya kasi yung diamond sizes, iba-iba. From malaki, lumiliit. Ayun, pero buo. Ano sakit ng ano ko? Ngipin ko ngayon. Charot. O, di ba guys? O, ilang karat to? 5.50 carat. Okay, 5.5 karat. 10 grams na. Ay, grabe, 10 grams. Kaya pala ang bigat. Pwede din daw dito yung mga pa-heart evangelista. 'Di ba? Yung mga pangpa dito. Kaya lang guys, alam nyo, yung mga fingers ko, iba-iba yung size. Kaya pag bumibili ako ng ring, basta lahat sila iba-iba. So, dapat isusukat ko kung saan ko siya gusto ilagay. Katulad nito, pumasok siya dito sa ring finger, pero sa middle finger, hindi na siya papasok. Pagkatapos dito rin sa point finger, hindi siya papasok. Mas lalo na dito, hindi na siya pumasok. So, parang may iba-iba siyang placing, no? Is that common? Apo. Yung iba kasi magkakapantay yung, at least yung tatlong fingers mo, parang malilipat-lipat mo. Pero ako kasi, hindi sila lahat magkakapareho. So, parang pag bumili ako, puro dito-dito lang, tas puro dito-dito lang, dapat ganun. Mars, kuhain mo yan. Yan. Ganon. 5.5 carats on an 18 karat white gold setting. Ang mura lang. 10 grams pa. Diba? 10 grams siya. Wala pa siyang 200,000 pesos. Ang napansin ko dito, no, consistent yung mga kulay. Hindi naman ako expert, guys, no, pero sanay ako sa jewelry. Kasi una, yung si mother nga, nagbenta siya, although hindi diamonds, no, mga gold in the past. Tapos, nung bata ako, pag nagkakapera ako, nagpupunta ako sa Ongpin, bumibili ako ng mga something-something. So, marami ka nakikita, natututo ka. Ang napansin ko yung mga minsan makikita natin sa atin, obviously, yung itsura ng mga bato, hindi siya consistent. Di ba ang pangit? Ang pangit talaga, guys. Actually, may nabili ko nung pandemic. Pie cut siya on an 18 karat yellow gold setting na hindi ko ginagamit. Hindi maganda yung pagkakagawa. Alam mo yung, gets mo ba yung parang may butas? Pag tinignan mo yung dalawa mong earring, maganda yung isa hindi. Hindi pareho. Pagkatapos, makititigan mo din yung kulay ng diamonds, hindi din pareho. What I see here, ang ganda ng craftsmanship, very consistent yung mga bato nila. Hindi mo ma-identify na, ito iba ito pangit eh. Ang ganda ng ano nyo ha. Really, guys, these are all natural diamonds on an 18 karat, either yellow gold or white gold.
Yung mga diamonds nandito lang sa likod ko, ha? As in, ha? Yes. 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 And by the way, ang ganda ng view, ha? With a view of Victoria Harbor. Nakaikot na ako and I am so amazed. Napakaganda ng quality ng craftsmanship ng mga diamonds dito. And apart from that, yung presyo nila, factory price talaga, pang wholesale. The good thing here, tayong mga Pilipino, they sell to us on a retail. Wholesaler po sila, pero pagka Pilipino, pwede pong mag-retail at pwede kayong mag-walk-in dito sa kanilang showroom. May perks pala, no, being a Pinoy. At least, di ba, not all diamonds are created equal. Meron pong criteria on assessing the quality ng diamonds. So there are 4 C's. First is the cut, color, clarity, and carat or the weight. So yan po yung 4 na globally accepted standard on assessing the quality ng diamonds. Hindi po lahat ng makikita nating diamonds pare-pareho. Maraming factors that determine its price. It varies. Depende sa cut, sa color, sa clarity, at saka sa carat. So, ayan po ha. May lesson na kayo sa mami nyo. Teacher yan. Pwede din naman, no? Jack of all trade ang mami Heidi nyo. The popular cut is round. Meron dyang oval, meron dyang pear shape, meron dyang heart, meron dyang princess cut. So, bahala na kayo kung anong cut ang gusto nyo. Basta may cut. Okay, next naman is color. So, yung highest is yung colorless, which is DEF. And then, near colorless, yung GHI. And then, I think J is kasama pa dyan. And then, meron namang faint yellow, very light yellow, and then yung nga, yellowish na siya. Next, clarity. Flawless ba? Internally flawless. So, VVS, VS, VSI, ayan po yung mga SI, I, ganyan. Eto naman, yung clarity, dyan mo na makikita kung brilliant yung diamonds, di ba? Meron ba siyang inclusions or blemishes? So, all the more na almost perfect siya, yun nga, flawless siya. So, that's basically expensive. May mga ranking carat. Yung carat, guys, basically, that's the weight. So, yung bigat ng diamond, syempre, mas malaki, mas mabigat, mas mahal, di ba? So, 1 carat ba? 2 carat? 3 carat? 4 carat? 5 carat? Along with the carat, pag sinabi mo kasing, kunyari, 1 carat diamond, may mga size yan. May mga equivalent size. So, kung kayo talaga is really want to buy, pwede nyo namang tanungin yung inyong seller, no? Minsan kasi, di ba, kuwari, gusto ko ng diamonds na earring, pero gusto ko mga 7 na yung size. So, usually, may equivalent niya na carat. Say, 1.5 carat na siya. Kasi dapat, di ba, makikita mong bagay sa face mo, tama yung sukat, ganyan. Those are the 5 C's that actually affects the price ng ating mga diamonds, no? And another thing din, kapag ka rare, if the diamonds is rare, that makes it really expensive. Yung rarity ng diamonds, no? Ayun na po ang mga daldal ng mami nyo, diba? Nagturo, at nandito po ang nanay ko. Oh, diba? Nakikinig siya sa akin. May natutunan ka. Oh, diba? So, next natin, I'm going to like try on. Mag-try tayo ng mga some pieces, parang wear test. I-wear natin. Okay, so apart from all these items na nakikita nyo readily available for sale, meron din sila ditong mga loose pieces. Eto guys, yung pwede nyong ipaset. For example, you want a 2 carat na earrings, meron dito. Makita nyo talagang isang buo siya. Ayan. Tapos nakalagay na yung carat, color, and the clarity. Mga loose diamonds ang tawag dito.
Ayan, may ibang shape, may Ito, heart. mahirap tumawag. Itong, ano po, usual round, Mm-mm. infusion, Mm-mm. and then, Pagka ganito, no, ilang karat yan? in total, ano po, this is 3.5. Okay. total. 3.5 siya, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Like this, ito po ay 1.4 na emerald cut na earrings na pwede nyong ipaset. Ayan. So, ang tanong nyo, meron bang certification, Mami Heidi? Meron. So, in this case, meron silang GIA certificate. Nandito yung details ng diamonds. Like it says here, ayan, 0.7 carat. Tapos ang color niya is F, which is very good. Nasa colorless side. And then the clarity is VVS1. Oh my God, ang ganda. Yung certification pag earring, no, may left and right pa, kaya dalawa. This is very nice kasi meron na naman akong nabili nung pandemic diamond earrings na hindi pareho yung weight, tapos hindi din pareho yung quality niya. So, kuwari, yung isa is color G, tapos yung isa is color I. Parang ayoko ng ganon. Parang gusto ko talaga magkapareho sila. In this case, parehas 0.70, parehas ng clarity, parehas ng color. Parang pagpunta nyo dapat ng Hong Kong, sa itinerary nyo, kasama na ang diamond shopping dito po sa Top Jewel. Gusto ko magsukat ng necklace. The necklace thing. Wow! Graduated tennis necklace. So this is 10 carat, 11.84 grams, 18K white gold setting, 45 cm. Grabe naman to. 10 carat. Try natin. Pa-open naman, please. Diyos ko, hindi ako sanay talaga. Parang naaano ko. Bagay po. Pero bagay naman sa akin, ano? Lakas makamadam. Madam, Mami Heidi. Mag-grocery ako ha, with a 10 carat. Graduated tennis necklace, right? Wow, maganda. Bagay naman pala sa akin. Pero alam nyo, I have to say, parang yung mga diamonds is best siya with white gold setting, no? Yung sparkle niya is nakikisabay dun nga sa silver rather than yellow gold. Sa limang pag Philippines. Pagka-Pilipino kasi gusto nila din yellow gold eh. Pero alam nyo ba guys, ang white gold is mas mahal kasi mas mahirap siya gawain. Pero kasi yung concept ng mga Pilipino especially, yellow gold, yellow gold, yellow gold, di ba? May mga set of jewelries din ako na rose gold kasi parang feeling ko bagay siya sa skin tone ko. Pero ang white gold is actually mas mahal among those gold. Iba kasi yung process nito guys. Ano na yung next mo i-wear? Pang-party yan. Madam. Ma'am, bagay sa'yo ito. Bagay sa dami limang bagay. Talaga ba? Oh. Parang tika po siya. Alam mo, parang naano ko. Nagki-cringe ako, guys. Kasi parang hindi ako sanay magsuot ng mga ganito. Pero maganda siya. Parang mahaba lang talaga. O meron tong adjustment. Ganyan talaga siya, ma'am. Babagayan ng damit. No? Ibig sabihin, pagka syempre, pang party, di ba? Maraming skin na kita para aangat ng diamonds. Anong certification nito? Bigyan ko po, local certificate po kapag ganyan. Okay guys, yun pala no. May mga connotation kasi na what is Hong Kong setting. So, ang Hong Kong setting pala, mas maganda yung craftsmanship in a way na meron silang machine na nakakabuo ng even the smallest of diamonds. No? Nakukombine-combine nila na maganda pa din. So, ganun pala siya. O, di ba? Saan ang party, Mami Heidi? Siyempre, pag nag-diamonds kayo, iteterno nyo na yan lahat. Di ba? May kamatch na earrings, may kamatch na bracelet, at saka ring. Para pak, ganun. Di ba? Another, let's try naman yung hindi masyadong bongacious, no? Yung parang pang-araw-araw lang. Kunwari, pupunta lang ako dyan sa grocery, ganyan. O, sige. Magpapamanicure, pedicure lang kayo, di ba? Gantong susuot naman. Okay, so here you go. Pang araw-araw lang. Yan. No? Parang na-o-off ako sa akin. Bagay ba? Nice to, ha? Bakit lahat ng ring dito pumapasok sa kamay ko? Guys, ang ganda! So ako ngayon ay mag-grocery. Magpapamanicure, pedicure lang pala ako. Roller po. Hala, ang laki! Yes po.
Those are high cuts. akala ko isa lang to. Tapos paano susuot yan? Okay naman testing ko sa inyo. Oh, sige, nagulat ako doon. Sige, testing. Hindi masakit. Hindi, tell me po if nasasaktan ko na kayo. Sige. So parang nakaline yan sa Bongga to nga. As in, masakit po. Sorry. Hindi, wala. Wala akong nafe-feel. Magaang yung kamay mo eh. Ay, nakabit mo na? Pwede pala yan. Akala ko is isa-isa 4 na piraso to. Wow. Ayan siya. Diba? Sa kapag ka nagsuot ka ng diamonds, dapat pare-parehas na diamonds eh, no? Para mas yung impact malakas, ganun. Sorry. First gen? First generation? Yes. What does it mean, first generation? For the setting ma'am. Excuse me. So 4 karat, 2. Yes ma'am. Nakakainis ha? Guys, maganda. Ayun na nga, pagka kayo nag-wear ng diamond, dapat terno-terno. No? This is a 4 karat diamond stud earring. Natural diamonds lang ang pinag-uusapan natin dito, guys, ha? 18 karat white gold setting. And the price is, ang mura lang. Bakit wala akong magpa-finance sa akin? Wala ba? Paganda ang presyo. Kasi nandito tayo, guys, sa factory price. Walang masyadong commercial. Like when you go to the shoppingan dyan sa strip ng Kowloon Central Causeway Bay, mataas na ang presyo. Kasi, di ba, laki ng tindahan, ang mahal ng rent, di ba? At least dito, low-key lang po, kaya mas na-afford natin ang mga diamonds. Since etong area is industrial, so I would think may mga perks din when a business resides in an industrial area. Nagbabalik nila sa customer yung part ng cost. Sa totoo lang, guys, ang gusto ko sana is earring. Pero parang makakabili ako nitong, alam mo yun, bet ko siya. So, ayan po ang... Okay, so this is the emerald cut. Ayan. Parang hindi naman bagay yata sa akin. Sana maganda akong model. Nai-influence ko kayo, no? Heart shape. Yung mga gusto natin, cross, heart shape. Nice siya, ha? Ang mami nyo, napapansin nyo ba hindi ko na to hinubad? Nakuha ko lang dun, banda dun. Tapos sabi ko parang... Siyempre, among the range ng mga display, mahilig akong umikot eh. The one that catches my eye, ito. Simple lang, pero malakas ang dating. Kumbaga sa babae, lakas ng sex appeal. Ganon, di ba? Ang daming sinabi. Bet ko to. Tapos ito din, this is nice. Oh, ayan, ang ganda niya. Try natin. It's on a silicone na pakaw. Ito daw yung technology sa Hong Kong na silicone yung pakaw. Actually, napansin ko pag silicone yung pakaw, mas maganda yung hold, yung lapat. Kaya lang hindi tayo sanay. Mas gusto ko pa din na hindi silicone, pero pwede naman daw i-upgrade. Nakaganon na naman, yung parang yumuyuko yung mga hikaw sa akin. Is the size right for me? Yes ma'am. May ganito na ako, binili ko sa Dubai eh. Pero mas maganda yung bato nito. Ano ba tong mami nyo? Ano na mga pinagsususukat? Ito siya ha, dito tayo sa bilog. Bilog naman ang ikabit natin sa kabila. Yung kanyang pakaw here is same white gold, hindi siya silicone. So let's try on the other ear. Oh, anong gusto nyo? Anong bagay? May same na kayong ganun eh. Oo, pero hindi ko sinusuot. Kasi nga, di-screw. Di ba ang tagal? Pwede natin paano yun? Local platero para hindi na siya discrew. Problem nga yung tenga ko. Ito is parang nakakasawa. Yun na yun. Ito may ganun. No? Sa atin actually sa Pilipinas, no, pagkakuwari, punta ka ng pawn shop, gusto mong isang yung mga jewelries mo na may diamonds, usually parang hindi nila na-value kasi wala tayong magandang machine to test yung quality ng diamond. So kaya parang ang nangyayari, dinidecline na nila. Nabavalue lang nila yung white gold o yung yellow gold. Parang zero yung diamond. Sa atin yun. Sa ibang country like Hong Kong, ang mga technology is iba na, no? Kaya mas okay dito. At iba yung craftsmanship din dito sa abroad kaysa yung craftsmanship ng sa atin, no? Parang nahuhuli talaga tayo. When you actually buy diamonds, hindi mo naman iniisip na isasanla mo di ba? Talagang ang take mo doon is to keep it for, transfer to generations, di ba? O kaya yung mga nakaka-appreciate, di ba? Pinapass down nila to generations. So I decided
to buy this. Parang na-inlove ako sa kanya. You know, love at first sight. Halika dito, sabihin mong bagay sa akin. Bagay. Tinan mo, syempre Kasi sinabi nakita niya. ko yung yung face po ng ring. Kahit ano po sa illusion. Ayan. Tapos, parang gusto ko to na hindi. Kasi may ganito na ako eh. Pero mas maganda siya. Hindi ako mahilig sa dangling. Gusto ko lang stud o kaya hoop. Pero ito medyo naiba, no? Medyo iba. Na? Wala ko pang ganyan, ano. Hindi kasi mahilig sa lumalawit eh. Maganda din pag ito may mga pangpartihan mo. Alam mo, akala ko hindi bagay ito sa akin. Bagay naman pala sa akin eh. This is 10.27 carats. It's 17.29 grams of Kaya naman pala. super bigat. Wow, as in Mars. Hindi ko kinaya ang mga powers diyan. Ngayon, Lalaban! Yes. Ako lang naman po ito. Hindi ako nag-hoop na ganyan, na malalaki. Medyo maliliit lang yung mga hoop ko. Parang pang-party. Hindi naman ako nagpa-party, pero ay, bagay ba? As usual po, in and out din siya. Ah, oo. Andito na. Nandoon. Imbis na sa ano. Yung traditional ma'am dito kasi. Oo. Tapos hindi naman makikita. Opo. Sige. Diba? Ilang kaya mga diamonds si Jinky Pacquiao? So, eto yung back ng building, which mas maraming dumadaan dito. And most of mga taxis, dito sila nagbababa. Yung kaninang dinaanan natin, yun yung harap. Gutom na po kami. Kain na kami. Okay guys, hindi kami maka-order dahil kami magkapag-converse into Chinese, talagang purely Chinese speaking. The good thing is, merong isang customer na who can speak English apart from Chinese na nag-translate on our behalf. Nakakatuwa. Kakaalis lang naman niya. Ayan na po ang free soup. May free soup pala. Kasi mukha siyang pork broth. Nilagang spare ribs. Okay. Tikman natin ha kung ano lasa. O, merong labanos sa ilalim. It's like nilagang pork ribs. Very natural yung taste. Mukhang wala namang inad o na something. Nice. Except, hindi masyadong mainit. No? Sana mas nakakapasok. For the gutom. First order, pork rib, sweet and sour. Looks different. I mean, di ba? Yung broccoli ang sahog na. Squid, ang bango. And bagong luto lahat. Napaka-low-key, no? Pero ang sarap ng pagkain. Ang sarap. Right? Panalo to ah. Wow, ang sarap nito oh. Ano yan, beef? Beef. Medyo sweet. Right? Masarap. Tapos peppery. Tapos merong hindi ko alam kung patatas or sweet potato. I'm so happy with the food. Everything is on point. Lahat masarap. For today's food, lahat as in, check. Nakakatuwa. Being a foodie. Oh, ang lola niyo nakakalibat na namin. Instead, magpahatid kami diretso sa hotel. Nagpababa na lang kami in Sasa. I wanna buy a shower gel and also makeup remover.
Oh, wow. Daming pabango. Pabango kayo dyan. Look. Ay, ang cute ng packaging nito. Mars, ang ganda ng packaging. Diba? Issey Miyake. Oh, with all the brands. Narciso. Diba? Ang daming mga pabango. Ay, meron palang lotion ng Elizabeth Arden. O, di ba? Nagtitinda yung mama ko. The packaging is so nice. Ganda, oh. Sa totoo lang, ang dami kong pabango, pero hindi ko nagagamit. Parang I always like to spray etong green tea. Just my daily wear. Ay, ang cute. Maybe this is a local brand. Oh, maganda. Kerasta. This is also a nice brand for the hair. So this is my favorite na shower oil. 2,000. Parang parehas lang naman pala sa atin sa Rustans. Gusto ko sanang mag-try ng ibang brand naman. Gusto ko sanang i-try this. Problem is, bote siya. The possibility na mabasag is mataas. Dapat sana medyo plastic lang. This is a nice brand also. Shower oil na iba naman. Sabon! Shower oil. 208. So this one, ang ating brand from Japan. Parang okay. For a change. Tambourines is here. Oh, 'di ba? Tapos yung mga Japan products, ayan. Oh. Ang daming mga pampaganda. Parang Korea din. At Japan din. Oh, Tori din. Kita ko to kay Hazel. Meron palang Donkey. Nadaanan namin kanina. Sa Donkey. So then, another popular. Swerte ito. Lucky yan. We just passed by this place. Daming mga cute stuff. The famous Hong Kong taxi. $119. Mga Hong Kong bus. The day is quite long. Ang dami nating nakitang diamonds, no? Not my usual. Ang dami nating nakain. Gusto ko lang ng something light for dinner. Napagod ang nanay ko. Ano, mother? Ayos ka lang? Okay lang. Takot lang ako kanina. Nasamid ako. Oo, nasamid na naman si mama. Tapos sabi, parang Natakot ako sa tunog. nagkakaedad ka na daw kasi, mother. Ano naman ang nabili ng mami nyo? So, I got a diamond ring for myself. Alam nyo guys, hindi pa ako masyadong umikot I mean like, hindi ko natitigan each of the items. I remember nung mas bata ako when I buy jewelry, talagang susuyurin ko yan lahat, titingnan ko siya lahat, tapos saka ako magde-decide. Pero not today, kasi when I spot this, sabi ko, this is the one. And I'm very happy. Alam nyo, may mga bagay akong binibili. Say, jewelry na lang. Even when the time passes by, tapos pag titingnan ko siya, or gagamitin ko siya, nangingiti pa din ako. Alam mo yung natutuwa ka pa din. And I would think, ito yung another one na pagka titingnan ko, apart from may memories that comes with it, 'di ba? Maalala ko na nasa Hong Kong ako ng June, my first time in Hong Kong summertime, na binili ko to. Mga ganon, may story behind. Mangingiti ako, not just about the memories, pero yung ganda niya. It's a classic, parang hindi malilipasan ng time. And also, I got an earring for Hazel. Tinanong ko siya kung anong gusto niya. Sabi niya gusto niyang bumili ng earring kasi wala daw siyang earring. Pumili ang atin niyo. May gusto siya pero yung gusto niya hindi ko gusto. Gusto ko sana ibigay yung gusto ko pero, di ba, hindi naman ako yung magsusuot. So, sabi ko sa kanya, gift ko yan sa birthday mo. Sabi niya, babayaran kita. No, that's my gift for you. Natuwa naman ako. Bagay din naman pala sa akin yung mga diamonds na mga malajinki pakyan. We
are walking around to find dinner. And then we suddenly decided to go to Ichiran. So meron na pong Ichiran dito sa Hong Kong. Just in case hindi kayo makapunta ng Japan, bukas na ulit tayo magbalik sa Hong Kong cuisine. Ay, ano to, collectible items, oh. 45 Hong Kong. May mga mabibili kayong instant na yung lasa niyan. Kalasa din ng fresh. Ang galing nga nila eh. Nakukuha nila yung lasa na hindi lasang synthetic. 30 minutes waiting time daw. Let's go. Binugutom na ako sa waiting time. But at least 30 minutes lang. The last time na kumain kami dito, guys. Grabe, parang isang oras pa mahigit. Malapit naman na sa finish line. So, we're gonna order. Wala po tayo sa Japan. Nasa Hong Kong tayo. Dito ang ordering, hindi dun sa parang slot machine. Slot machine? Scan. Yung price ng Ichiran ramen dito sa Hong Kong is doble compared sa Ichiran ramen sa Japan. But it's basically the same ha. Mas mahal lang talaga. Ayos ka lang. Kakalaka ng mga ko. Ay, live. Kasi... Miss ko to. Paso sa tiyan. Itlog. Nadagal luto ng itlog dito.